Term solution para dito. Ito mga ka-OFW, na merong project na update ng nangyaring bagyo sa Pilipinas, October 31. Ayan po siya ang ating mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos, na binibrief ang kanilang mga tauhan. Pero bago natin ituloy ang panonood, ito ang aking intro. Ayan, panoorin natin mga kaibigan. Ang situation ngayon is very simple. Nakauwi na nga at may susunod, meron din patuloy ang pagbigay namin ng tulong para makabili na yung mga residents, returning residents doon sa kanilang mga bahay ay makabili na ng building materials, ayusin na nila yung kanilang mga bahay. So that's the stage that we are at now. Ngunit napunta ang usapan, hindi lamang sabi namin kung aayusin lang natin ito, aayusin lang natin. Pagka may malakas na naman na ulan, balik na naman tayo dito sa sitwasyon na ito. Kaya naghahanap kami ng long-term solution para dito. May possibility na mayroong project na approved na galing sa Japanese, sa JICA, na ipalalakihin nila yung ilog para mas malaki ang dadaanan ng tubig. And then, meron siyempre may mga flood control na gagawin. So, yun ang long term. Pero in the short term, I think more or less na pantayan na natin, na alagaan na natin lahat ng mga naging biktima. So, we are at the stage now of rebuilding. Any questions? Neil Maripo from UNTV, sir. Hi sir, magandang hapon. Aprobahan po ba ninyo sir yung rekomendasyon ng NDRRMC na 1 year na declaration po ng state of national calamity? I don't think it's necessary. I don't think it's necessary. I came to that conclusion in consultation with the DNR. Sabi hindi naman kasi extensive, very, how do we say, not naman isolated, highly localized. Thank you. Highly localized sa mga damage. We're talking about the East Coast, Quezon, dito sa Cavite, and then Maguindanao. Tinamaan pa rin yung Maguindanao. So those are the areas. It does not need to have like in the Visayas. There's no need for a national calamity. For Region 1, 2. Hindi naman ganun mag-national calamity. So, I don't think it's necessary. I think we will focus better if we stay with the calamity status as we have now. Thank you very much. Thank you. Sir, Alan Francisco from PTV4. Hi President, magandang hapon po. Sir, kamustahin lang po namin yung kabuang halaga ng mga napinsala sa sektor ng agriculture at infrastructure, sir. Well, hindi pa tapos ang estimate dahil siyempre umiikot pa yung mga nasa DA. Ang latest na figure namin is 206 ang assessment dyan. Hindi lamang kung saan duman yung tubig, kung hindi, kailangan din magkakatanim lang daw planting season ngayon dito, so baka magtatanim ulit. So we have to see kung ano pang pwedeng buhayin, ano yung talagang hindi nakakayanin, and we will have to provide na naman kami ng inputs para sa agri-section. But it is the built-up areas na nagka-problema talaga dito, more than the agriculture. Of course, agriculture is still always very important. So, malaking numero pa rin yung 260 million. At lalaki pa yan, I'm afraid to say. Lalaki pa yan as we get more reports to come in. Okay, thank you, sir. All right, salamat. All right? Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Welcome to Hokkaido. Ayan, yan po mga kaibigan, mga kauragon ko, yung latest update ng ating mahal na Pangulo sa nangyaring bagyo na naman sa Pilipinas. So, sunod-sunod na naman itong kalamidad sa Pilipinas mga kaibigan. At salamat sa tulong ng ating gobyerno dahil nandiyan sila lagi para alalayan ang ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. So, grabe talagang tinamo na pinsala nitong nakaraang bagyong Paeng. Napakalawak ng kanyang nasalanta. Kaya mabuti na lang
Siyempre, nandyan ang ating gobyerno lagi nakaalalay at handang tumulong palagi sa mga taong naapektuhan. So, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi niya tinitipid ang mga tao. Okay? Hindi niya tinitipid ang mga tao sa mga tulong na ginagawa niya upang makaahon at na maibsan ang kalungkutan at paghihirap ng mga naapektuhan sa bagyo na ito. So, sa mga naghahanap sa ating mahal na Pangulo, ayan mga kaibigan, ang ating Pangulo, binibrief at ang kanilang mga tauhan, ang kanyang mga tauhan upang makakilos sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyo. May napansin lang ako mga kaibigan sa panahon ngayon, medyo tumahimik na yung mga pinklawan, okay? Mga pinklawan, medyo tumahimik na ng konti, wala nang gaanong bumabatikos, may pumalit. Napapansin ko na may pumalit sa mga pinklawan. Yung grupo ng bunyog, ayan. Yung grupo ng bunyog, yan ang unang nangunguna sa pagtuligsa sa ating pamahalaan. Hindi ko alam kung anong klaseng grupo yan o kung saan affiliated yan, pero sila ang nangunguna ngayon. Maraming ano sa social media, ang grupo na yan na bunyog, no? Diba? So, tingnan natin mga kaibigan kung ano pang mga mangyayari sa susunod na mga panahon. Basta tayo po, lagi tayo nakalalay at lagi tayo nakasuporta sa ating gobyerno sa pagsusumikap ng ating pamahalaan para magkaroon ng matiwasay at masaganang buhay ang Pilipinas. Hindi tayo nandito para lagi na lang nakakontra. Yung hindi ko alam kung anong mga hinahanap nitong mga bunyog na ito, lagi nakakontra sa mga ginagawa ng pamahalaan. Okay? So, yun lang mga kaibigan ko, mai-share ko sa inyo. Please comment down kung anong inyong masasabi, and thanks a lot at maraming salamat sa panonood. At doon sa mga hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, please subscribe naman po para po lagi po tayo magkasama-sama sa mga susunod pang upload kong video. Thanks a lot, bye bye mga kaibigan ko.